Sa pagpunta nila Tambaloslos, Bongbong at Liza Marcos sa Japan, sinalubong sila ng OFW nating mga kababayan. Simpleng pangi-insulto ang ginawa sa kanila. Patunay lang na galit na ang mga Pilipino sa kapela ng Administration Marcos. Makikita sa kamera ang ngiting aso ni Liza Marcos na tila hindi niya nagustuhan ang ginawang magsalubong sa kanila ng mga Pilipino. Ito ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Sa mga balangga, mukhang maganda ang mga eksena natin at ang gagaling ng ating mga OFW sa Japan dahil naisahan nila si Tambaloslos dahil muntik na matusok yung kanyang ilong. Sabi nga ng mga nag-comment, sana tinusok na lang ng bonggang-bongga ginawang lechon. So, ano ang inyong, ipakita muna natin sa mga hindi updated. Actually, marami ngayong mga updates sa buhay, pero ito muna sa hindi nakakita. So, itong video na ito ay kuha ng ating, actually, na-post na ito ng marami nang nag-post nito. So, nahuli na lang tayo pero bigyan natin ng reaction. Ito yung travel na naman ni Kuting at ni Lisa Ahas at ni Tambaloslos sa Japan. Ito muna. Salamat. Thank you po sir sa pagsuporta kay BP Sara. Marami pong salamat sa at thank you po sa pag-api mo kay Eric. Pag-api mo kay Ka Eric. Po yun. Salamat ha. Damang salamat. Nandito na po si BBM. Diyan na si Kuting. Pati si Garapal nandun din. Plastic, oh. Very nice. We love you, President. Thank you so much. The best. Tiyan mo, tumalikod ka agad. Walang sincerity. Ito pa isang demonyita. Okay. Thank you po. Okay, all right. Nye. Di mga sinungaling, oh. Di mo, nagbago ang mukha patalikod. Demonyita talaga. Nakita niyo yung kaplastikan? Anyway, mga palangga, bigyan natin ng explanation. Number 1, na naobserbahan natin, smart yung ating mga kababayan dahil gumamit siya ng notebook. Okay? Dahil kung mga placards yan, hindi yan papapasukin. Dahil bawal yan, syempre na magwala-wala sila doon. Diba? Pero napakaganda ng strategy dahil notebook ang ginamit. Ito, ayan, notebook, diba? Please support VP Inday Sara Duterte. So definitely, itong mga palangga natin, si Sir, ayan, taga Waray-Waray man, kasi narinig ko nagbisaya. Napakaganda ng diskarte dahil kung placard ang binitbit nila doon, hindi sila makakapasok. Dahil iyan ang iniingatan ni Kuting na magkaroon ng mga nag-o-oppose sa kanila. At kung matalino ka, okay? At kung suportado mo yung tama, itong mga taong ito na nagpakita ng suporta kay Inday Sara, sinampal nila kumbaga ang pagmumukha nitong mga tatlong hinayupak, si Kuting, si Tambaloslos at si Lisa Smugs, di ba? Syempre ginamitan nila ng utak at puso. Kung mapapakinggan ninyo at marami sa inyo nakapanood na sinasabi ni nung lalaki na thank you or support Inday Sara. Tapos ngayon sabi ni Kuting, ni Kuting ni Tambalos, 'di ba, naghanap siya ng camera ng bonggang-bongga, 'di ba? Talagang sanay talaga sa sanay talaga sa mga PR na kaletsyan. But anyway, yung babae na behind the scene na hindi natin nakita, na sinasabi niya na thank you po sa pang-aapi nyo kay Ka Eric. Alright? Thank you po sa pang-api mo kay Ka Eric. So, insulto talaga, di ba? Hindi siya nakasagot. Tapos, muntik pa matusok yung kanyang ilong. So, kinakarma-karma na ito, mga kababayan, nagpapakita sa sambayan ng Pilipino na hindi na natutuwa
ang mga taong bayan, ang majority ng Pilipino sa hinayupak na tambaluslos. At kung napansin niyo yung kanilang yung bago lumayas si Kuting na naman, papuntang Japan, wala na si Inday Sara, right? Okay? So, wala na si Inday doon. So, nakakikita mo na yung wala naman talagang unit team. Anyway, ever since, wala naman talagang unit team. At ito yung, kaya sabi ko kanina, kung napapansin niyo si Marcos Jr., nung binabati siya ng ating kababayan na, we love you, support you, tumingin siya, oh, yeah, sure. Tapos biglang tumalikod na wala talagang empathy, wala talagang mararamdaman mo sincerity. Exactly, ito yung kinukwento ko dun nung party namin, mga nabudol party nung December 10 dito sa Los Angeles, na ganito si Kuting. Ganito kahayop yan. Diba? Kunyari, napaka-plastic na mga buwakan ng inang yan. Okay? So ngayon, hindi mo mararamdaman yung connect sa tao. Diba? Kung ulit-ulit yung video, available lang naman yan dyan. Sa social media, tumalikod niya nung wala man lang na parang, hindi mo mararamdamang nagko-connect siya sa Pilipino. Tumalikod ka agad. Kati si Lisa Smugs. Kasi they're not for the people. They are all kaplastikan. They are not for you. They are for the corruption. They are for the smuggling. They are for the kam-kam. And they are for panggigipit sa Pilipino. And ang intensyon nila lahat ay paano manatili sa pwesto. 'Di ba? Itong kahayupan na nakikita ninyo, actually, mild lang 'yan. Kung behind the scene, naririnig niyo ang buwakan ng inang Lisa Smugs. Kung paano manakal ng empleyado, which is statement yan coming from kay Attorney Glenn Chong na witness niya munang sinakal, okay, ni Lisa Smugs, ang isang technical, tech guy niya na I think nawalan ng internet, ng signal, something. Sabi niya, diba, naikwento sa atin ni Attorney Glenn Chong yan na parang ang sinasabi ni Lisa doon ay, ibalik mo yung internet, ibalik mo yung signal. Sinakal niya ng ganyan. So yan si Lisa, buwaka ng ina, in real, behind the scene. Nakita nyo, kinuwento ko na rin sa inyo na kapag kaharap, actually, kinuwento ko pa noong December 10 nung party, kasi yung mga palangga ko, nakikinig sila na sabi ko, eto yan si Kuting, wala yang amor sa inyo. So, tingin ni Kuting, dahil siya ay ipinanganak, di ba? Na ipinanganak siyang hindi siya naghirap, hindi siya nagtrabaho, kundi nagparty lang ang buwakan ng ina at nagnanakaw at nagpupulburon. So, hindi niya nararamdaman yung ordinaryong nararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino. Kaya nga wala siyang pakalam. Tingnan mo, lumipad siya ng Japan, yung mga biktima ng bombing, yung mga biktima ng lindol, niho, hindi niya dinalaw. Diba? Nagpanggap siyang may COVID, nagpanggap siyang positive. Alam niyo na yan. Na after 2 days, mahigit. Diba? Nagkulong ang buwakan ng ina kasi tamad yan. Okay? Oh. Yan ang katotohanan yan. At abangan ninyo sa mga susunod na visit, mga buwisit nila, mga travel buwisit nila sa iba't ibang bansa, baka pagbawalan na ang notebook. Kasi naisaan kayo. Di ba? Hindi nga naman sisitahin yung notebook kasi baka si kuya magsusulat lang ng notes. Right? Ayan. Sabi ni Elvira Lugi, talagang we hate tambaluslos. So ngayon, kung mapapansin ninyo mga palangga, ayan, sila Liz Presa, nakaganyan magising. So ito ay hudyat. Okay, hudyat na gusto nang mag-alsa ng mga Pilipino. Okay, all over the world. So nakikita nila ang kahayupan ng gobyernong ito. Imagine mo nang sasabihin ni ng ating kababayan behind the scene na sinasabi niya, salamat kay Romualdez, kay Tambaluslos, salamat sa pang-aapi mo kay Ka-Eric. Di ba sampal sa kanya yan? Siyempre, hindi lang siya masapak. Di ba? Pero kulang na lang lunukin siya ng buo, di ba? It's like saying, di ba? Parang Carino brutal. Di ba? Kunyari, malambing pero brutal. Di ba? Slayer si ate. So, yun yung alright.
Yun yung nakikita natin dyan. Kaya itong mga hayop na ito, mga buwaka ng ina, na pamilyang ito dapat durugin sila ng pinong-pino at mawala na dyan sa pwestong, hindi naman talagang ibinigay ng taong bayan. Dahil again, papasok na naman tayo ng issue na ang buwaka ng inang Lisa Smugs, ang leader, not leader, yung reyna ng smuggler, reyna ng pulburon, reyna ng bribery, reyna ng kawatan, yan lahat ang punot dulo ng kahirapan ng Pilipinas dahil yan ang nakipagsabwatan sa Smartmatic, nakipagsabwatan sa pamamaraan ng pakipag-meeting, pakipag-what. Ano ang masasabi mo kababayan sa usaping ito? Kung meron kang reaction sa video na ito, ikomento ang iyong pananaw at opinyon sa usaping ito. God bless Philippines. Salamat po.